Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yeba! Magandang good morning po sa inyo lahat. Sa umagang ito yung lingkod, Doc Che Lejano, sa ngalan po Attorney Topax Gasolito Ferdy Baldado Topacio. Andito po tayo sa programang Yes, Yes, Yo Topacio, of course. At syempre, mapapanood nyo kami na live dito sa Aliw 23 sa TV and sa cable Signal 24, Channel 27 TV Plus at GMA Affordbox Channel 25. At baka bumalik na rin ang Sky Cable 72. Alam nyo naman, ewan ko kung nabalitaan nyo, hindi na po matutuloy yung bentahan na yung Sky Cable bibilin daw ng PLDT nila Pangilinan. So, kawawa naman ng mga Lopez, wala silang pambayad utang sapagkat ang dahilan kung bakit nila binibenta po ang Sky Cable para makabayad sila sa kanilang mga utang na pagkalaki-laki. At doon din po nawala ang kanilang prangkisa kasi hindi marunong magbayad ng utang. Yan po ang problema. Ngayon, since nandyan na tayo sa bayaran ng utang, ang maganda siguro ay tingnan natin ang ating mga graphics dito. Pero baka maguluhan sila eh. So, unahin ko na lang siyempre yung mga congratulations natin. Okay, sino ba ang una natin i-congratulate? Pinaka-importante, ma-congratulate natin. Ito, nakita ko. Kino-congratulate natin ang probinsya ng Bohol. Oo, palagi ko, tataka kayo, bakit Bohol of all provinces, uunahin natin. Ang Bohol po, yung province ng Bohol, nagbigay po ng equipment na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. O, di ba? Ang binigyan po ng Bohol Provincial Government ay ang Tubigon West Central High School. Binigyan ng sports equipment na kalahating milyon. Pagkatapos ang Kangawa National High School sa Buena Vista nakatanggap ng Media, Arts, Music, and Dance Supplies na 560,000 pesos. At nabigay naman sa Kamayaan National High School ang 400,000 ng musical and equipment and supplies. Oh, di ba? Nabigay sila sa kanilang sariling eskwelahan na ordinarily, isang kukunin yan. Di po ba? Tsaka maganda yan dahil sports ang isa sa pinakamahalaga and then music, napaka-musical natin mga Pinoy. Kaya importante po na nabigyan ng parang lumalabas na tulong ang kanyang mga eskwelahan. Okay? So, congratulations sa ating Bohol Provincial Government sa kanilang contribution ng sports and musical equipment. Diba? Galing. Exciting. Tapos, ano pa yung isa sa ko-congratulate ko? Ito naman. Baka sabihin nyo, hindi namin pinapansin yung mga lalo ng mga walang kwentang tao na oposisyon dito sa ating gobyerno. Pansinin naman natin. So, okay. Congratulate natin ang mga Liberal Party sa pamamagitan ni Saba. Si Saba ay nag-announce na ang magiging kandidato raw nila pagka-senador sa susunod na eleksyon ay, number 1, ay si Bambam. Si Bambam, yung galing sa pamilya ng mga traidor na nagsimula pa nung panahon ng mga Hapon na makapili. Yung ganong klaseng pamilya, yung mga lang kwenta na mga namatay na lang kung saan-saan, di natin malaman. Yung isa panot, yun, namatay, ang kanila yan. Yung isang kandidato ay yung Matching. Yung Matching daw, kakandidato rin. Nag-asawa ng superstar para magkaroon ng tsansa na manalo doon sa eleksyon. Tapos yung isa, si Apeng Gilagid. So, yung tatlo, si Bambam, si Matching, tsaka si Apeng Gilagid, magkakandidato raw. Ang kahalagahan nun, kaya natin kinukongratulate, at least maaga pa, alam na natin kung sino ang hindi natin iboboto. Di ba? Huwag nyo iboboto yung Bambam, yung Matching, tsaka yung si Apeng Gilagid. Okay? Huwag nyo iboboto yan. Kasi ang nag-announce din dyan ay si Saba. At ang kanilang dati ginawa noong 2019, yung 8 Unidoro. Di ba? Diretso sa Unidoro lahat yung kanilang mga kandidato. 8 Unidoro! Very good, very good. Yan ang pinakamahalaga na nangyari dito sa ating daigdig. Dito po sa ating sambayanan na alam natin kung sino ang hindi natin iboboto sapagkat mga walang kwentang tao po lahat ng mga iyan. Okay. Very good.
Ngayon, ano naman ang maganda nating i-diskusyon? Meron pa ako isang congratulate. Congratulate kasi kasama yun sa ating diskusyon. Napakahalaga po niyan. Okay. Congratulate natin ang isang grupo dito sa Pilipinas. Ewan ko kung nabalita na po kanina. Congratulate natin ang ating National Federation of Hog Raisers. Yung mga nagpapalaki ng baboy, yung may babuyan. Kaya itong proyekto nila ay magkakababuyan na tayo. Babuyan talaga po ito. Sapagkat puro baboy po ang involved. Pork, ito naman. Kaya nga, hog raiser, ano ba hog? Di ba baboy? Di pag nagkaroon ng aktibidades, di babuyan. Di ba? Tsaka yung negosyo nila, nasa babuyan na rin sila di ba? Pero syempre, iba naman yung lugar na babuyan. Ano? Ito naman babuyan talaga. Nagkakababuyan na. Okay, congratulate muna natin sila. Tsaka kasi magkakaroon sila ng ng proyekto na yung unang 3 araw nandyan sa Cubao at yung ika-5 araw nila dyan sa Marikina Convention Center. O, di ba? Magkakaroon ng Hog Festival itong 2024. March 1 to March 5. So March 1, March 2, March 3, dyan po sa Cubao. Yung March 5, dyan po sa Marikina Convention Center. Bakit natin sila kino-congratulate at bakit napakahalaga nito sa buong daigdig, hindi lang po sa Pilipinas? Maghahabol po sila ng Guinness World Record. Oh, di ba? Guinness World Record ng pinakamaraming pagkain, iba-ibang luto ng baboy. Kaya sabi sa inyo, babuyan nito Babuyan na tayo. Most number of pork dishes on display to be served afterwards. Alam nyo kung ilang iba-ibang putahe? Hindi ko nga alam kung paano magiging iba-ibang putahe ito Sabagay, pwedeng lagyan ng konting ganito, ibang itsura ng ganyan, dagdagan ng ganito, ng ibang ganyan. Pwede ng ibang putahe yun. So, 418 at the moment. Nagsimula yan, tinignan ko yung mga report nagsimula sila mga 300 daw na iba-ibang mga putahe. Pero ito lumalabas, 418 na. Mahigit 400 na iba-ibang putaheng baboy. Talagang babuyan na to. Tinapa. Babuyan na talaga. Magkakanda baboy tayo rito. Puro pork. Okay? So, magdala kayo ng spoon kasi puro pork ito baka mawalan kayo ng pork. Magdala na rin kayo ng knife. Okay? Siyempre, may spoon and spork. Di ba? Puro pork to. Hindi kailangan magdala ka ng spoon and knife. Hindi mo na kailangan ng pork. Andun na yung pork So, okay? Importante yan. So, nagkakababuyan na tayo. Yun ang maganda dyan. Okay. And since magkakaroon ng Guinness Book of World Records, international lang lalabas na makukuha nila rito, ay tingnan na rin natin kung ano ang estado ng ating international airport na pinangalanan natin pagkatapos na ating maranasan ang isang traidor at yung pangalan na yon ay nilagay natin sa sarili nating airport. Hindi ko alam kung bakit napakasira ng ulo natin. Pakilabas nga yung graphic ko sa best and worst airports. Yung nakalagay best and worst. Ayan, may graphics po tayo dyan. Ang maganda po dito sa graphics na to, ito po ay graphics na nagkaroon ng survey. Ayan medyo naputol yung top tsaka yung bottom. Yung top po niyan, the best and worst airports in Asia. Hindi mo ba maayos yan, Jen? Baka pwede mo maayos para makita yung ilalim. Ang nasa huli po ay yung dulong-dulo ay Indira Gandhi International Airport. Yan ang number 10 po. Yung nasa kaliwang-kaliwa, yung babang-baba. Okay? Mamaya, i-discuss din natin yan. Ang importante po rito ay makita natin, ito pong survey na to, na nagkaroon sila ng ranko-ranko, ay based on impressions and survey ng mga nagta-travel na mga negosyante. Okay? So, ang titingnan nyo po dyan ay yung best ay lumalabas ay eto. Nagulat ako rito, hindi ko alam na sila ang best. Ang best airport po lumabas ay sa Vietnam. Ayun, thank you Jen. Yung number 1 po na nasa kaliwa, yung dilaw. Vietnam po yan. Noi Bai International Airport. Noi Bai International Airport. Number 2 lang ang Changi ng Singapore. Akala ko number 1 yan Yung unang-una po, yun po yung Vietnam. Yung pangalawa, yung Changi. Okay? O yung mga nasa internet, itaas nyo na lang ng konti yung inyong resolution para umabot siguro. Kung nasa TV kayo, pwede na yung 360. Pero pag nasa internet kayo, maganda yung 480 at least. Ngayon, kung gusto nyo malinaw na malinaw,
i-full screen nyo po pagkatapos mag 720p kayo. Yun na, pareho na rin halos yung 720 at 1080 eh. There's malakas lang yung gamit ninyo ng data dyan. Okay. Ang number 1 ay, magaling talaga dahil napakaganda raw at hindi masyadong matagal yung mga pila. Kaya yun po ang pinakamaganda. Ngayon, yung pinakapangit, yung nandun sa kanan na kanan, ay Sus Mariosep. Yung nasa kanan po, pinakapangit, yung number 1. Kasi yun ang pinakamababa ang score, no? Pataasan na score yan eh. 6.8 po yung best airport na Noi Bai sa Vietnam. And ang worst airport ay Kuwait International Airport. Iisipin nyo, di ba oil producing country ang Kuwait? Bakit napakapangit ng airport? Alam nyo po kung bakit pangit daw ang airport nila? Number 1, mabagal daw po yung pila. Napaka-unprofessional pa ng mga tao. At alam nyo po ano ang pinakamalupit kaya kulelat na kulelat ang Kuwaiti International Airport? Meron pong amoy. Baka may putok yung mga tao sa Kuwait International Airport. Anak na ba? Pero bakit naman, bakit sa Hong Kong? May kiamoy din doon. Bakit sa India? Bakit naging best yung airport? Kung may amoy yung ang diferensya dyan sa Kuwait, kung may amoy. Sabagay, yung number 2, Kazakhstan na pinakapangit. Yung number 3 na pinakapangit, Saudi Arabia, nakakapagtaka yun. Pero ito, nakakaasar. Tingnan nyo yung number 4, Ninoy Aquino International Airport. Alam nyo kung bakit napakamalas yung Aquino International Airport nito? Palitan natin yung pangalan eh. Hindi dapat pinapangalanan sa isang traidor ng bayan ang airport. Yan yung mukha natin sa international eh. Tanggalin na yung pangalan na yan. Dapat Manila International Airport na siya uli. Kasi ang authority naman natin is MIAA, Manila International Airport Authority. Ba't natin papangalanan yung lintian nating airport? Kaya siguro kulelat tayo, walang kakwenta-kwenta. Tsaka tingnan nyo pa, palagay ko may amoy din yung Abu Dhabi. Kaya yung Saudi, may amoy din siguro. Kazakhstan, may amoy din yan. Pero, tingnan nyo to, yung Chennai International Airport ay nasa India. Yung Chennai is number 6. Diyan po sa kanan. Number 6 of the worst airports. India yan Pero ang India, meron 3 best airport sila. Yung Kempe Gowda, yung Taoyuan, Kempe Gowda, Chhatrapati at Indira Gandhi Airport. Yung 3 yun, India rin po yun, pero nasa top 10. Yung Chennai, India rin, pero number 6 sa pinakapangit na airport. Ito pa, ang isa pa nakakaasar. Okay, nandun na tayo sa Changi, Yung Hong Kong, maganda yan. Yung Qatar, yung Qatar Airport, maganda rin. Tapos yung Japan, 2, Narita at Haneda. Maganda yung airport. Yung mga nasa Japan dyan, gaganda ng airport nyo. Narita at Haneda. Okay? And then yung Taiwan, yung Taoyuan. Maganda rin yung airport nila. So, yan yung top 10. Vietnam, Singapore, China, Qatar, Japan, India, Taiwan, India. Yan po ang top 10. 3 ang India, 2 ang Japan. Di ba astig? Tapos, sa pinakapangit, ito naman ang kataka. Hindi ba talon-talo tayo ng Thailand pagdating sa mga turista? Halos doble ang dami ng turista nila compared sa Pilipinas. Anak ng tinapa. The worst airports, 2 po ang galing sa Thailand. Number 7 and number 10. Number 7, worst airport, Suvarnabhumi Airport sa Thailand. Number 10 worst, Don Mueang International Airport in Thailand. Tingnan nyo. Sana ma-improve din natin, anak ng tinapa. Nandun tayo sa top 4 ng pinakapangit na airport. Siguro, ang basis nila is yung pila, yung professionalism ng mga tao, yung boarding process. Pero at least, tingin ko naman dito sa Ninoy Aquino International Airport, walang may putok. Anak ng tinapa, sa ilang beses ko na mabalik-balik sa airport, wala pa ako nakikita, aamoy na putok doon eh. Ito naman, imagine yung mga, Kuwait, Kazakhstan, Saudi Arabia, Emirates, India. Sa Emirates nga, 2 airport ang worst. Abu Dhabi, tsaka Dubai International, pareho pong may putok siguro. Hindi ko alam kung may putok. Pero yan po ang worst airport. Ay, sus Mariosep. Ang maganda rin po nating makita rito ay kung meron kayo pupuntahan, siguro kung gusto kayo turista, unahin natin ang Vietnam and then pumunta tayo Singapore.
Yung Hong Kong, medyo delikado kasi China baka madali tayo dyan Tapos kung pupunta rin kayo, Qatar, maganda. So titingnan nyo na lang, i-save nyo na lang ito, o screen cap ninyo, makikita nyo yan. O kaya i-google ninyo, the best and worst airports in Asia according to business travelers. Okay, businessfinance.co.uk yung gumawa. Okay? So, yan po ay survey lamang po ng mga business travelers. So, enjoy. Ngayon, para mas lalo ninyong ma-enjoy, ay meron akong isa pang graphics tungkol dito po sa net worth to join the richest 0.1%. Okay? Ito naman, graphics naman. Yung isang graphics nga, yung to join the richest 0.1%. Yung minimum net worth. Yan, maganda yan Nakakagulat po rito sapagkat ang expectation natin ngayon ay para maging 0.1, actually, maging 1% ka lang, kailangan mo is $1 million Ngayon, hindi na pala. Kailangan mo 0.1%. Tapos, nirangko nila. Ilang bansa? Yan dyan po. Ang napakataas ng, ang dapat napakayaman mo is Amerika. In order to be the richest 0.1%, yung 1/10 of 1%, hindi lang yung top 1%. Okay? $25 million. Ang number 2, Monaco. Tignan mo yung Hong Kong, 10 million. Singapore, 10 million. Halos pareho yung Hong Kong, Singapore. 1, 2, 3, 4, 5. 4 and 5 yung Hong Kong and Singapore. Tignan nyo yung kulelat. Hindi ba nag-sanction niya dyan? Bakit yung Russia ay 2.3 million lang o 0.1% ka na ng napakayaman? Yung Korea doesn't look so bad kasi 2.7 million. Nandun ka na sa top 0.1%. Kaya pala medyo nakakaloko na yung mga chaebol dyan po sa South Korea. Kasi kung yung 2.7, alam niyo po kung ano yung 2.7 million dollars? Pagka-chaebol po yung pamilya, yung 2.7 million dollars, allowance lang po ng anak nila yan. Na totoo lang, allowance lang po ng mga anak-anakan nila yan. Yan yung 2.7 million. So, 0.1%, mga anak-anakan pa lang pa yun ng mga chaebol. Ano pa kaya yung yaman nila? Baka 0.0001% sila. Yung China, 3.4. Japan, 3.7. We're moving from the bottom to the top. Ang tinitingnan ko dyan, pinakamahalaga, of course, tingnan nyo, New Zealand, maliit na country lang yan. Pero 7.5 million, 0.1% ka na. Taiwan, 5.2. O, ilan ang nandyan sa Asia? Singapore, 10 million. Well, Australia is also in Asia, 7.9. Tapos, yung Taiwan, 5.2. O, UAE, Middle East, 3.8. Japan, 3.7. Hindi na nahuhuli talaga ang Asia pagdating po sa yaman. Ang mahalaga lang nga, paano natin ginagamit yung ating resources. Ang Amerika po, syempre, ay ginagamit nila yung dolyar nila as an economic weapon also. Kaya sila ay napakayaman. Ang maganda rito tingnan nyo yan. Ang Monaco, wala hong tax dyan sa Monaco. Walang personal income tax ang Monaco. 22.2 million ang kailangan mo. Sa dami ng milyonaryo po sa Monaco, yan po ay hindi na nila tinatax ang income dyan. Well, the other place that there's no personal income tax is Texas. Ang Florida yata, meron din exemption sa malalaki. UAE, wala rin yata personal income tax So, marami po dyan. Sa Ireland, maganda pong environment yan. That's why nagmo-move in po dyan yung mga malalaking korporasyon kasi konti lang po ang tax na binabayaran nila pagdating po sa Ireland. So, yan po ang maganda dyan sa mga country yan. So, ano ang nagiging resulta? Pakitingin nga yung monthly rent ng one-bedroom apartment. Meron ako nakuha dyan So, kung may pera kayong ganon, hindi nyo iindahin itong mga cost ng one-bedroom apartment. Ito po kasi yung mas maraming nagre-rent One bedroom lamang po, di po ba? So, anong cost ng one-bedroom apartment? Yung graphics, yung maputi na graphics. Meron? Andiyan na ba? Ayun! Si Kent ba yun? Bigla na lang may lumabas na daliri. Ayun! Okay, yan po. Tingnan nyo na lang po, yung Singapore, halos pareho na yung renta sa New York. Ganyan po katindi. Imagine nyo yung Singapore, halos katindi na. Yung Zurich, medyo nandun sa top 10. Pero Miami, maganda pa rin tumira. Alam nyo po yung Miami, yung weather dyan, medyo dry lang po, pero hindi kasing humid ng Texas at hindi kasing humid ng Pilipinas. Pero mainit dyan din po. Kasi mababa po yan nandun sa may equator ng Miami. So, or kung talagang nagdududa kayo kung saan mainit sa Miami, pumunta pa kayo doon sa Cubao. Yun nun, yung sa Miami, mainit po talaga ron. Nakatira yung pinsan ko dati ron Tapos yung LA, mura pa rin, Hong Kong, medyo mahal, $2,200. Pero $1,500 less than Singapore. Dublin, Dubai, $1,100. Ikumpara nyo na lang.
Ang calculation po, roughly noon, nung 80s, 90s, and 2000s, ang rental po ng isang unit ay kung ano yung acquisition cost. Kunyari, ang acquisition cost, example, yung penthouse dito po na tinitingnan namin dyan sa Green Hills, 200 million pesos yon. Okay? In 20 years, yung 200 million mo will become, so ano yun? So 10 million pesos every year yon lumalabas, di po ba? Ang dapat rent nun is 10 million pesos a year. Pero alam nyo ang lumalabas. Ang renta ng unit na yon is only 400,000 a month, which is less than 5 million pesos a year. So in other words, instead of 20 times, kunyari, kung ano yung acquisition mo, divide mo by 20, divide mo by 12, yun ang monthly rent. Okay? Pag dinivide mo, ang lumalabas, yung 200 million yun, makukuha mo uli yung pera mo in 40 years. So, ang ibig sabihin po niyan, kung kayo po ay bibili, hindi po kasing advantageous yun na magrenta na lang kayo. Yan po ang kahalagaan yan. Ang sinasabi lang po rito ay, mag-rent kayo because now it's going to be a renter's market because napakataas ng expense po ng purchasing of real estate. Masyado yung matagal bago mabawin yung pera. Plus, magko-correction po yan. Unusually high po ang presyo natin dito sa Pilipinas. Nagbababaan na po ang presyo. In fact, yung binanggit ko lamang na 200 million, 150 million na lang po ang selling price. Bumaba po ng 25% yung selling niya. At sigurado ako, bababa pa yan. Wala pong bibili. Ang problema po kasi, pag ganun kalaki yung unit nyo, ganun kamahal, ganun din kalaki ang monthly dues. Yun, sis Mariosep. Yung monthly dues ko na nga, napakamahal. Wala kaming amenities, wala kaming gym, wala kaming pool. Yung mga ganun ba, napakamahal compared to those other units na may gym tsaka may pool. Mas mura pa nga yung juice ng mga malalaki rito, mga kondo eh. Okay, babalik po yung session to Pasyo. Makalipas na lang paalala, chupa-chapa, chenes-chenes, yeba! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Okay, nagbabalik po yung session to Pasyo. Yeba! Sa ngalan po ng Attorney Ferdy Casulito Baldado to Pasyo. Ako po si Doc Che Lejano. Nandito na tayo sa bahagi ng programang Tinaguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, simulan natin na pagbati dito sa ating mga YouTuber. May hilig sa YouTube. Romantic Moon. Ikida Janet, Ohio. JBB.ph from Albay. Victor Tadeo. Jerome Merced. Magulo at masayang usapan. Siyempre, Josephine Angeles. Happy Friday. LMX Red Maple Leaf. Ano ba ito? Jerome Merced. Josephine Angeles. Prime Reeves. YVR. Del Cayabyab, tapos Mark Anthony Perez, Enrico Abehar, Boy Martinez, Leo, Happy Saing, Mark Anthony Perez, si Bambina, si Boy Pagpag. Yun yung iniisip ko na itatawag ko kay Bambam eh. Boy Pagpag pala yun. Tapos Boy Martinez, Comics, na yung mga hindi iboboto, of course, kaya nga, negative campaigning nga tayo. Zaira Torres, Stone Trooper. Alam ko si Aping Gilagid nga, kulelat yata doon sa Senate race eh. Para siyang pag- Ikida Janet, R5 Mon, Wilfredo Hernandez. Happy birthday, Wilfredo Hernandez! Happy birthday daw niya eh. Stephen Manahan, yan, hindi siya nahuli ngayon. Last time nahuli siya. Leila! Present, malapit ako sa Haneda, sabi ni Ikida Janet. Natanggal tayo sa worst airport dati, di ba? Tapos balik worst na naman. Yung general survey po yon ng airports. This one is business travelers only. So, that was a different survey actually. June Basa, amoy patay na daga kasi ang Kuwait Airport. June, ako nga may patay na daga sa bahay kasi nga naglagay po ako ng mga madikit na trap. Ang ginawa po namin, actually nakita ko first hand yung papel na binibili natin para sa daga, hindi na effective, nakakawala yung daga, hindi na masyadong madikit. Nagtipid na siguro yung mga gumagawa nun pero yung galing mo sa exterminator, malapot talaga. Tsaka ang gimmick pala ron is magsabon ka muna bago mo kalkalin para hindi dumikit sa balat mo yung pandikit nila.
Pagkatapos, nakahuli ako. So, medyo may patay na daga ako. Huwag ko raw galawin para tulungan ng ibang daga. Kaso wala naman tumutulong. Pero, nawala nga yung mga daga. Isa na lang ang natira doon sa 4. Tapos, patay pa yung isa. Tapos, Dubai Airport, maraming pasahero may putok. J.O. Merced, Joel Velasquez, mahaba pila sa immigration, tapos usok kotongan sa NAIA, kaya di katakataka nasa worst airport. Totoo yan, totoo yan. Nakita ko na yung first hand Nung panahon namin, wala po niyan. 1980s kami po may hawak ng airport Malet, good morning. Christian Carlo M. Villaraza, Watari the Wonder Boy, yeba! Okay, Berilio Vigil Villanueva, Elizabeth Quinones, Leo, Miami is Little Cuba. Oh, yes, it is. Jennifer Shikawa, romantic mo, nakalimutan si Boy Pagpag. Oo nga, nakalimutan ko na yun Meron po dapat ako i-address dito kaso nawala yung biglang nawala yung internet, nawala tuloy yung comment. Anyway, dito na po tayo sa ating mga X-rated, mga anak ng tinapa, mga Twitter ranters natin, mga tinapakers. Raven Nevermore, ang pinadala niya po sa atin, si Anfernay Frizel Soriano, na napakaganda yung post, para siyang nasisilaw, nagtatakip ng muka. Yan. Oh, yeah. Hindi ko alam kung pronunciation niya, Anferni. Anferni sa kanya. Anferni yun. Dapat mas maganda yung fair. Kaya Anferni. Yun ang actual pronunciation nun. Japok Tin, Boy Basag 2.0, Reynaldo Medel, Ferdinand Peran. Sino pa ba yun nandun? Ferdinand Peran, kasama si Dr. Michael Burry. Tapos Little Boy. Okay? Tapos nabanggit natin kanina, si Raven Evermore. Tapos Vida J. Galvez and sino pa ba nandito? Vida J. Galvez, kasama si Reynaldo Medel, Richard Ruiz, Rolly Malyari, Heidi. Si Heidi, kasama sina Marie Hoffman. Dami ng mga foreign doon, mabanat. Kaya hindi naman tumataas yung mga sa akin, naka-follow. Marie Hoffman, Ann B. Lee, Connie, Emma Seal, Eileen Dina, Fanny Dubois. Taray, Fanny Dubois. Aliza, actually Aliza yan. Mon Lira, Jenny Dory, Connie, King James at King Jam, 43662-711, Lucifer Jr., Lucifer Jr. talaga. Sini, 30, Efren Di Lima, El Jose 1, Lil Boy, Geisha Fudamata, Hill Carlos, and Kuya Dong MG. Okay, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagtangkilik. You're so kind to animals. Okay. Habang nandito tayo, pakilabas na lang yung ating GDP purchasing power parity. Yung last na pinadala ko, Kent. Okay. Ang mahalaga po rito na ating titingnan ay ang ginawa po nila dito depende sa yaman ng mga bansa. At yung purchasing power parity, nangangahulugan lang po lamang na kung mataas nga yung value ng pera ninyo, pero ginupo rin nila depende sa mabibili ng pera ninyo. Okay? Tingnan nyo, nalampasan na po ng China ang Amerika. Ang kanilang GDP ay $35 trillion. Ang USA, $27.97 trillion lang. Mas mahalaga po dyan ay hindi nakasulat. Ano ho, hindi nakasulat dyan? Ang utang po ng China ay a few $trillion lang po. Ang utang po ng Amerika ay $34 trillion. So, yung GDP ng Amerika ay kulang pa pambayad ng utang ng Amerika. Yung India, pataas po ng pataas ang kanilang GDP at projected din po na dito sa Asia ay napakahalaga ng kanilang pag-akyat dahil sila magiging pinakamayaman dito sa Asia. Sunod lang po siyempre sa China. Okay? Ang nakakagulat din dyan, yung number 7 is Indonesia. Kasi yung Indonesia po ay, syempre, Japan, hindi ka magugulat. Pero yung Indonesia, imagine, mas malaki pa ang Indonesia in terms of money that they make na lumalabas ay 4.72 versus yung South Korea. Akala ko mas mayaman ang South Korea kaysa sa Indonesia. Hindi pala. Mas mayaman ang Indonesia by more than 1 trillion. Okay, yung susunod na slide, Kent. Ang titingnan nyo po dyan ay yung nandun sa dulo. Bakit po mahalaga yan? Yan po ay Montenegro. Ang Montenegro po nag-o-offer ng citizenship na second passport po ninyo kapag kayo ay mag-i-invest dyan sa Montenegro. Hindi po yan si Nadia Montenegro.
Okay? Hindi po sa kanya yung bansang yan. Pero pwede kayong pumunta dyan at magkaroon siya ng second passport. Pero investment yata is around 250 to 750,000 US dollars. Ang investment sa Amerika ngayon yata bumaba. Naging 2 million noong panahon ni Trump. Pero ngayon yata less than $1 million. Bibigyan na kayo ng special visa. Magbabalik-balik kayo dyan sa Amerika. So, yun ang maganda po na nangyayari dyan sa kanila. Ngayon, ang isa pa sa pinakamahalaga natin dapat malaman ay yung last slide ko ngayon, economic quality score. Meron pa akong few seconds eh. Economic quality score, yung may orange na graph. Okay. Yan po ang ito pong graph na to na susunod ay pinakamahalaga kung naghahanap kayo ng bansa kung saan kayo pupunta, kung saan kayo lilipat. Yung economic quality score. Yung may average na 51.6, yung check. Kita mo na ba, Kent? Oh, yan. Ang titingnan nyo po dyan, yan po yung mga bansa kung saan kayo maganda pumunta. Yung Amerika po, na number 1 destination mga Pinoy, wala na po dun sa taas. Ang nandun po ay Singapore. Imagine, mas malapit sa atin. Doon na lang kayo pumunta kung gusto nyo na maganda. Ang economic quality score naman is, ibig sabihin, meron nga kayong pera, pero maganda rin yung mabibili ninyo. Yung quality na mabibili nyo. So, yung pera, makakabili ng mas magandang manggagamit, mga bagay, at yung quality of life mas maganda. So, Singapore, Switzerland, Hong Kong, Ireland, Norway. Yung United Kingdom and US, wala na po sa taas. Japan, maganda pa rin. Pero tingnan nyo, yung Indonesia, nandun pa rin sa taas. No, di ba? Nakakapagtaka, yung Pakistan, nandun din, no? Imagine. Pero below the average na sila. Kasi ang average is 51, eh. No. Ang India is below average, pero paakyat na rin yan. Yung quality nga kasi. So, siyempre, okay, nandiyan na tayo. Kaya yung India, medyo may putok din. Anyway, time check, 11:46. Magbabalik po ang Yesyo Topacio. Huwag kayong alis. Babalik kami, promise. Yes, yes, yo! Topacio! Okay, nandito na po tayo sa uling segment ng ating programa. Ako po sa inyong lingkod, Doc Che Lejano, sa ngalan po Attorney Ferdy Gasolito Baldado Topacio. Ito po, Yesyo Topacio. At, syempre, may nagtanong dito kasi. Anyway, batiin natin si Albert Cobarde from Gensan at si Jennifer Ishikawa. Doc, ano ba yung tungkol sa testicles ng mga rat? Okay. Ay, iba na sana yung topic ko eh. Kaya lang, tinanong ni Jennifer Ishikawa eh. So, sagutin natin. Okay. Ang nangyari po ay kinocongratulate natin ang Israel University sapagkat nagkaroon po sila ng pagkakataon na matulungan ang mga under-desaya. Natulungan din ang mga medyo takot, lalo na yung mga politiko natin, politician sana sabihin ko, yung ating mga politiko na walang mga aham, kaya kailangan talaga may lakas ng loob yan. So ito naman, kaya natin kinocongratulate ang Israel University, nakagawa po sila ng artificial testicles. Okay? Nanggaling po sa daga yung artificial test. Ba't tuwan-tuwa ito si Wenner, artificial testicle? Okay. Actually, nakakagawa na po raw sila ng brain, kidney at intestine galing sa stem cell. Pero mahalaga po itong sperm cells na nagagawa galing sa testicles at nakakagawa rin daw po ng testosterone. Oh, Bakit yeah. mahalaga yan? Kasi at the moment, meron palang ginagawa sila na mga cancer treatments para sa medyo bata-bata pa. At pag nagki-chemotherapy po, alam niyo naman, napakabastos talaga. Pag nagki-chemo ka, yung chemotherapy ka, bastos yun. Yung chemotherapy ka, ay pwede kang mabaog. Kaya nga bastos, mababaog ka pag chemotherapy ka eh. Okay? So, pwede kang mabaog, kaya kinukuha nila ng sample, yung testicles po, ng mga batang lalaki, kasi minsan nagiging sterile dahil po sa chemotherapy. Sabi sa inyo, mahirap yung kikimo ka eh. Mahirap talaga. Chemotherapy eh, di ba? Pag chemotherapy ka, ay pwede kang mabaog. Kaya kawawa ka naman. So maganda ito para dun sa mga bata-bata na may cancer therapy na chemotherapy sila pagkatapos ay mababaog sila. So at least, at ito, ginamit nila yung mga, malamang humanized mice ang ginamit. And it takes 34 and a half days para mabuo yung artificial testicles. So, well, technically, hindi naman artificial kasi stem cell ang pinanggalingan, di ba? So, at least, maganda to, lagyan natin yung mga politiko natin para magkaroon naman sila ng testicles. Di ba? Para labanan yung mga kalokohang ginagawa dito. Yung mga walang B, at least ito, magkakaroon sila ng B. Okay? Sus, Mario Joseph! Ito naman, yung last topic, actually, katuwaan lumalabas eh. Kasi may hahabol tayo ng Guinness Book of World Records, di po ba? Hahabol tayo ng World Record. Alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking hotdog? Labang kayo.
Pinakamalaking hotdog, the heaviest hotdog in the world. Hindi pa nabubuwag yung record since 2011. Ang pinakamalaki po ay nagkakabigat ng 3 kilo. Ng tupa, 3 kilo, 6 pounds na hotdog. Laki siguro nun, ano? Hotdog. Tapos, ano ang pizza na pinakamaraming keso? Eto, nagulat ako. Pinakamaraming keso. Pranses ang gumawa. And marami kasing keso sa France. Alam niyo kung ilang keso ang ginamit sa pizza? 834. 834 na iba-ibang keso. That sounds cheesy to me. Wow. Napaka-cheesy naman nila. Sure ka? Hindi, yun nga ang record, 2011 pa, hindi pa nabubuwag. Okay, next. Sino ang maraming nakain na McDo? Meron palang ganun na world record. Oh, yeah. Okay. Pinakamaraming nakain na McDo ay 32,340 burgers in 50 years. Anak ng tinapa. Araw-araw po siya kumakain sa McDo. Oh my God. Araw-araw. 32,340 burgers. Anak ng tinapa. Sus Mariosep. Okay. Pinakamahal na French fries. Utot yun eh. Ito talaga ito souvenir. Okay. Pinakamahal na French fries. Ito, patatas. Baka merong utot yan. Okay? Pinakamahal is, ang tawag kasi nila rito sa Britain is chips eh. So, ang plato dito sa Serendipity Tree ng New York, 200 euros. Bakit? May truffles, may champagne na Dom Perignon or Leblanc. Anak ng tinapa, may kasama champagne, ano? So, napakamahal. Okay, ano ang pinakamalaking pizza? Oh, labang kayo. Pinakamalaking pizza. Hindi nyo alam? Ako rin nagulat eh. Pizza Hut po ang may pinakamalaking pizza. Huh? Yes. Alam nyo kung gaano kalaki? 1,300 square meters. 1,300 square meters na pizza. Anak ng tinapa. Napakalaki no? Okay. Oh, pinakamaraming nakain na sili. Okay, si Gregory Foster, nakain niya 10 sili in 33 and a half seconds. Palagi ko, kaya natin talunin ito eh. Kaya lang yung chili na kinakain nila, yung habanero, yung talagang napakaanghang talaga nito. 10 nun kinain niya in 33.15 seconds. Sus Mariosep. Kailangan siguro hamabol tayo sa project na yun. Kasi mga Bombay na lang eh. Ang tindi ng pagkain eh. Okay, ito naman medyo corny kasi kalabasa. Ano ang pinakamabigat na kalabasa? Alam nyo? Okay? Pinakamalaking kalabasa, 47.4 kilos. Nasa Michigan. 47.4 kilos. Mga 100 pounds. More or less. Anak ng tinapa. Pinakamalaking chicken nugget. Labang kayo. Pinakamalaking chicken nugget. Ito, nagulat din ako. Chicken nugget, meron pa tayo. Okay. Pinakamalaking chicken nugget. Okay? Pinakamalaking chicken nugget, 20,960 kilos. Oh, yeah. 20 tonelada. 21 tons. Anak ng tinapa. Ganong kalaki. Sus Mariosep. Ano pa ba rito? Longest sushi, 2.16 meters. 2 metro. Sus Mariosep. Yan po yung mga record natin. Ang dami palang record na yan, ano? Exciting. Okay, dito po nagwawakas ang ating programa. Asa na yung antabayanan natin? Antabayanan natin ang susunod na programa. Sino ba? Ang ating programa. Pakitingin yan sa dulo. Yan. Okay. The Beauteous and the Alluring Jelly Mendez. Antabayanan sa Balitang Bayan. Okay, sino ang ating pasasalamatan? Yung ating staff. Ibaba mo yan. Okay, News Director po natin, Judith Estrada Larino. Tech Engineers, Wenner Contino, Jeneline Rico Hermosa. Parang bold star talaga. Rico Hermoso. Jem Barbon and Kent Sale. Teleprompter, ang ating paboritong si Bam Niljoy Abelia. Writer, si Maze Alino. Dayon. At si Riza Daja. At Katrina Gonzalez. Parang talaga mga artista yun, no? Communication Assistant, Yasmin at Eliza Quevedo. Interns, MJ Raimundo, Ira Ortega, at Marie Garcia. Okay, dito po nagbabakas sa Yes Topacio. Pangalan po ng Attorney Ferdy Casulito, Baldado Topacio. Ito po ang inyong lingkod, Doc Che Leano sa Yes Topacio. Nag-iwan po kami sa inyo ng bagay na susupil sa inyong pagnanasa. Yes, Kikitil sa inyong pagkakasala. Yes,
mayroong kaisipan na huwag makikiapid. Yaba! Yes, yes, yo! Topacio! Babay again. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio!